Sister Jay? Sister Jay, Sister Grace. Si Jay naiisip ko eh. Pag nakita ko sa Grace, nakikita ko si Jay. Okay, sige po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa sandaling ito. Hallelujah. At pakitingnan nyo nga po muna ang inyong mga katabi. Nakikita nyo po ba yung kanyang mga ngiti? Yung kagalakan. Pakisabi nyo sa inyong katabi, mabuti ang Diyos. Ayan. Tingnan nyo nga uli kung nakangiti. Ayan, dapat laging nakangiti kasi pag mahaba yan, laging nakasimangot yan. Okay, purihin po ang Panginoon Diyos. Pero bago po tayo magsimula, simulan natin ng isang panalangin sa ating pong Panginoon Diyos. Tayo pong lahat muli ay tumayo sandaling ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito ng aming buhay, ng pananambahan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Salamat, Panginoon, sa dugtong na hininga. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay mo sa amin sa buong isang linggo. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong pagsama sa amin sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat araw ng aming pong buhay. Tunay nga, Panginoon, na kami ay dapat manambahan bilang, Lord, mga mananampalataya. At, Lord, kami mag-acknowledge na Ikaw ang aming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Muli, Panginoon Diyos, samahan mo kami sa iyong mensahe sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na manguna sa amin. Lord, bantayan mo aming mga puso, ang aming mga isipan upang sa ganun, Panginoon, sa aming matatanggap na biyaya na nagbumula sa iyo ay maging kalakasan ng bawat isa ito para sa amin. Ito po ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang ating pong Panginoon Diyos. Pwede na po tayong umupo. At magandang umaga rin po sa mga naka-online sa sandaling ito. Tayo pong lahat ay mag-enjoy, tayo pong lahat ay makinig sa biyaya ng mensahe ng ating pong Panginoon Diyos. So ngayon po, ang tinatalakay po natin, ang buong buwan ng September ay Prepare for the Harvest. Yan po ang ating pong team. At ang ganda po pala ng inawit po, yung special number, ialay kay Jesus ang buong buhay mo. Pakisabi niya nga muli sa inyong katabi, ialay mo ang buong buhay mo kay Jesus. Yan, kinakailangan palang ibigin natin ang ating pong Panginoon. So, nagpapatuloy po tayo sa ating pong team sa buong buwan. At review lamang po ito, natapos na po natin yung unang linggo ng preaching. Ito po yung Getting Ready for Harvest by Pastor Norden. At napag-aralan po natin dyan ay Christ is the Lord of the Harvest. At last week nga po ay napag-aralan po natin yung pong how to prepare for harvest time na dinala po sa atin ng Brother J. Policarpio. Ang sabi po dyan ay, we are required to have a leadership o yung tinatawag na influence. We must continue to develop our skills by attending seminars on church growth, worship service, prayer gatherings, and D-group meetings. Develop committees, leadership of the church. Work together as a congregation in a clear vision for the church and implement it. And lastly, to know the needs of our community and meet them. Kinakailangan po pala, meron po tayong paghahanda ang ating pong mga sarili at siyempre, paghahanda po natin sa ating pong kung ano yung sasabihin natin sa ating po mga kapwa. Now, ang tatalakayin po natin ngayon ay, sabi po nung una, getting ready, dapat talaga maging handa po ang ating po mga puso at dapat ay meron po tayong preparasyon na ginagawa. At yan po, tatalakayin po natin ang the promise for the harvest. Yan po yung ating pong tatalakayin sa magang ito. Now, bago po yan, ay gusto ko po muna magbigay sa inyo ng maikling quiz. Maikling quiz at sasagutin po natin yan. Ang madali lang naman to, A, B, and C. Sino na nakakaalam na A, B, C? So, alam niyo naman po yan, ha? So, yun naman po, pagpipiliin nyo. Okay, number 1. Sabi po dyan ay, whom should we pray to send more laborers into the harvest? A. Sama po yung online, ha? Pwede po kayo sumagot dyan. Pakitype nyo lamang po. Sabi po dyan, A, Lord of Kings. B, Lord of Peace. C, Lord of the Harvest. Anong sagot? C.
Magagaling pala ang nasa second service, no? C, okay. So, sa Bible po talaga ay wala pong ginamit na word na Lord of Kings. Lord of Lords, King of Kings. And then, Prince of Peace. Ang ginamit po sa word ay, sa letter C is Lord of the Harvest. Okay, ito. Medyo tricky ito, What brings a man who sleeps during the harvest? During the harvest, natutulog ka. Ano ang magiging daladala mo? A, famine. B, shame. C, death. Ayan. Sige nga. Sige nasasabi ng A. Taas ang kamay. Ayan. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Sabi nga po ay, sa mga sagot po natin ay wala pong mali na hindi i-correct. Ayan, dadugtungan ko lang Okay lang po magkamali, pero dapat meron pong pagtutuwid, pagtatama. Okay, ano po sakit natin? A. Sino po nagsasabi ng A? Ayan, kumonte. Di ba? Okay lang yun. Dumami. Kanina marami. Okay. Nilagay mo na yung sagot. Andyan. Okay, shame. Ayan. Pag ikaw pala ay tutulog-tulog during harvest, kahihiyan ang daladala mo. Ayan, Okay. Pangatlo, is it really, pangatlo na tayo. Is it really possible for Christians to do greater works than Jesus? Okay, A, B, C. Sino nagsasabi ng A? Wala. Sino nagsasabi ng B? Okay. Sino nagsasabi ng C? Siyempre, lahat ng hindi na gano'n. Kayo talaga, ayaw nyo talagang mapahiya. Okay. Sino nagsasabi ng C? Ulitin ko. Sino nagsasabi ng A? Okay. Sino nagsasabi ng B? Ayun. Salamat sa mga nagtaas. At talagang, yung mga nagsataas po ng kamay, yun po yung mga tapat. Sino nagsasabi ng C? Okay. Ang tamang sagot ay yes. At yan po ay pag-aaralan din po natin mamaya. Okay, ngayon po ay tatalakayin po natin yung great promises for the harvest. Kung babalikan po natin yung pangalawang tanong ay, what brings a man who sleeps during the harvest? Ang sagot po dyan ay shame. Makikita po natin yan sa Proverbs 10 verse 5. No, kapag ikaw tutulog-tulog, ay kahihiyan ang magiging daladala mo sa harapan ng Diyos. At sabi ng Panginoong Diyos, ang sino mang magkahiya sa akin ay ikahihiya ko rin sa aking Ama doon sa langit. Okay. Ang tanong ko po ngayon ay ganito. Ano kaya ang mangyayari sa mga bunga kung hindi ito ma-harvest on time? Pero sino may mga puno sa inyo? Sino may mga farm? Ba? May mga farm dito O kaya sino yung mga sa backyard lang, sa backyard? Sino may mga puno sa atin? Na kapag hindi mo nakuha ang bunga, ano ang mangyayari? On time on time. Di ba? Nabubulok, nalalaglag, nasisira, at nagiging walang pakinabang. Tama? At yan po isang kalugihan. Siyempre, kung ikaw may farm, kalugihan po yan sa farm owner. Bawat bunga ay mahalaga. Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, bawat bunga ay mahalaga. Okay, Christ is Lord of the harvest, and He knows that its soul is in danger of being ruined, being lost. Mahalaga kay Kristo ang bawat bunga, at ang bawat kaluluwa ay may danger na may destroy o ito ay maligaw. The souls are ripe and must be harvested now. No? Nung tinitingnan ni Jesus ang kapaligiran nun ay, sabi niya, hinog na itong mga ito, ang kailangan lang natin ay ang mag-aani. Tinatawagan niya ang miyembro ng pamilya ni Jesus. Members of His family. Sino ba dito yung family ni Jesus Cristo? His church. Tayo pong lahat iyon. Tinatawagan niya po tayong lahat para maging worker, to go out and harvest the crop.
Tayo pong lahat ay worker. Ang tawag po sa atin ay followers ng ating pong Panginoon Diyos. And we are called to serve as workers to His field, sa Kanyang vineyard. Tayong mga followers ang tinatawag na mga witnesses. To be a witness to Christ is to demonstrate by our words and actions that we have seen, nakita po natin sa ating mga puso, heard and believed in our hearts about the Lord who has forgiven us of our sins and offered us eternal life. Sino rito yung may buong puso na tinanggap niya ang ating Panginoon Diyos bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay? Kapag nakita mo yan, kapag nadama mo yan, you have seen yung kabutihan ng ating pong Panginoon Diyos dahil yan nakita mo sa iyong puso at nagkaroon tayo ng pananampalataya. At dahil nakita mo yan sa iyong puso at dahil nadama mo yan, nagkaroon ka ng kagalakan, nagkaroon ka ng Diyos, ikaw ngayon ay tinatawag na witness sa harapan po ng ating pong Diyos. At kinakailangan po natin yang i-demonstrate by our words and action. Hindi lamang sa words, kundi kasama na ang ating pong mga actions. Ganun pa man, marami pa rin po ang may fear of witnessing. Ayaw po magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Hesitant sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tanong ko po ay, why do we not take the harvest of souls seriously? Bakit ba hindi tayo serious pagbahagi ng salita ng Panginoong Diyos? Bakit ba parang baliwala lang sa atin ang magbahagi ng salita ng Diyos? Parang wala lang. Anak tayo ng Diyos, lingkod tayo ng Panginoon Diyos, pero ang kakulangan natin ay ang pagbabahagi, pag-share ng mensahe mula sa ating pong Panginoon Diyos. Ito po ang sagot. Because we do not have the will to work as God's worker. Wala po tayong will. Wala po tayong pagnanasa na ihayag ang salita po ng Panginoon Diyos. Every Christian, ang sabi po ay, hindi natin pwedeng sabihin na ang witnessing para lang sa may gift of evangelism. Every Christian must witness and work toward the harvest of souls and win souls to Christ. Lahat po tayo kinakailangan mag-witness sa harapan po ng Panginoon Diyos. At yun po ang tunay na mananampalataya. Kung anong meron ka, ibabahagi mo sa ating pong kapwa. Meron po isang survey na po. Ito po ay nangyari sa isang kay Billy Graham crusade training session. Meron po yung tanong. Sabi po dyan na, what is your greatest hindrance to witnessing? At yan ay hindi lang survey yan. At yan po itanong na rin po sa atin. At ito po ang sagot. 4 lamang po yan. 9% said they were too busy to remember to do it. Sobrang busy. Nalimutan na nila ang witnessing. Nalimutan na nila ang paghahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Pangalawa, 12% said their own lives were not speaking. Bakit ako magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos? Hindi makita sa buhay ko. Walang nababago sa buhay ko. Bad testimony. Wala akong good testimony na pwede ko ibahagi sa aking kapwa. Pangatlo, 28% felt the lack of real information to share. Na po. Hindi, kumbaga po ay parang kulang kanilang kaalaman. Wala po silang sapat na information. At ang sabi po ng Panginoon Diyos ay, my people perish from lack of knowledge. At yan po lang pinangahawakan niya. No? Ano ba ibabahagi ko sa aking kapwa? Wala akong kaalaman. Well, in fact, lahat po tayo ay meron pong kaalaman, yung pong natanggap natin pagpapala, kaligtasan sa ating Panginoon Diyos, yung pong message ng gospel na nagkatawang tao ang ating Panginoon Diyos, namatay siya para sa atin, at lahat po tayo ay inopera ng sino mang sumampalatay sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung lang po kasimple, na po, lagi pong may power doon po sa message ng gospel. Pang-apat, 51% meron pong fear of rejection. Parang, pansinin kaya ako? Yan po lagi natin iniisip, no? Baka mapahiya ako. O kaya naman ay nakakahiya yata. Sabi po natin kanina, kapag tutulog-tulog ka, ang dala-dala mo lang talaga ay kahiyan. Mukhang mas magaling pa yata yung babahaginan ko
kaysa sa akin. Fear of rejection. Ano po tayo dyan? Ano pong level po tayo nandoon? Busy ka ba? Wala ka bang magandang testimony? O kaya naman ay kulang ba ang kaalaman mo? At meron ka bang fear of rejection? Asa na yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos? Asa na yung pangako ng Diyos kapag yan ang daladala po natin bilang mga Kristiyano? At yan po ay sasagutin po natin sa umagang ito sa ating pong mensahe na dadalhin sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Okay. Great promises for the harvest. Ang tanong ko po ay, who will do the harvest work? Wala na pong iba. Tayo pong mga believers, tayo pong mga followers, tayo pong lahat ng mga disciple ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang mga Kristiyano, ang mga disipulo, ang tinatawag na mga disciples, Christians po. Kapag Christian ka, it means you are disciples. Ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos. At meron pangako sa atin ng ating Diyos na kung tayo po ay makakasama sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay ito pong mga kalakasang ito. Una, the promised Holy Spirit. Ayan. Pangako po yan ng Panginoon Diyos. Sabi po sa Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Magkakaroon po tayo, sasamahan po tayo ng ating pong banal na Espiritu Santo, at yan po ay pangako sa atin ng Panginoon Diyos. Tayo po ba ay kiniklaim natin na meron tayong banal na Espiritu Santo na nasa atin? Pwede po bang magtaas ng kamay ang mga naniniwala na tayo pong lahat ay may banal na Espiritu Santo? Amen, po ba? The Holy Spirit gives us the power and energy to do what we could never do on our own. May mga bagay na hindi natin kayang gawin, pero dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo, meron tayong power and energy na magagawa na hindi natin kayang gawin. At yun po ay kamangha-mangha. May mga bagay na wala kang kakayanan pero binibigyan ka ng katalinuhan ng ating Panginoon Diyos. May mga bagay na hindi mo kayang gawin pero nagagawa mo dahil sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ano-ano ang ginagawa sa atin ng banal na Espiritu Santo? Things God is doing through the Holy Spirit in you. Ang una ay He makes you His temple. Okay. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Amen po ba daw? Ang mga katawan natin ay templo ng ating pong Diyos. Amen po, di ba? Kaya ang katawan na yan ay huwag niyong sisirain at bagkus ay gamitin po natin para mag-glorify natin ang ating pong Panginoon Diyos dahil nananahan po sa atin ang banal na Espiritu Santo. Nagbibigay po sa atin ng reminders na dapat po natin gawin dahil nananahan po siya sa atin. The Holy Spirit is speaking to you right here, right now. Lagi natin siyang kasama mula nang tanggapin natin ang ating pong Panginoon Diyos. Ang galing po, ano po, kapag tinanggap po natin ang ating pong Panginoon Diyos, sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kapag sa atin ang banal na Espiritu Santo, tayo po ang tinatawag na templo ng Diyos. Nananahan sa atin at siya po ang nagbibigay correction sa lahat ng mga mali natin nagagawa at pinapalakas niya po tayo. So, una po ay the promise of the Holy Spirit. Ito ang susunod. He grows the fruit of the Spirit within you. Meron po pala tayong mga bunga. Kapag may Holy Spirit tayo, meron po tayo dapat na bunga. At makikita po natin yan sa Galatians 5:22 and 23. Ilan po yan? Siyam. Sabi po dyan ay, isa-isayin ko po, babagalan ko. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba doon? Sino lahat ang nakakuha niyan? Wala pa. Diba? Meron tayong love. Sino ritong walang love? Diba? Lahat naman tayo may love eh. Mahal mo asawa mo, anak mo, kapwa mo. Joy. Sino rito walang kagalakan sa ating buhay? Nung tayo naging mananampalataya. Meron din, di ba? Sino rito ang merong peace? Nagkaroon ng kapayapaan. Meron din, di ba? Sino rito ang may patience? No, nagkaroon ng patience. No, o mainitin pa rin ang ulo. Kindness, kabaitan, goodness, kabutihan, faithfulness, katapatan po natin, and gentleness, and self-control. Sino meron siyam? Ano lang ako eh. Dahil yan, pang malaking field yan. Malaki yan, harvest yan. Meron yan siya. Maliit lang yung sa akin eh. Backyard lang, kaya 4 lang. Sino rito nakakuha ng 4? Wala din? Sinong wala? Yan. Tandaan po natin na po, He grows the fruit of the Spirit within you. Ang fruit of the Spirit ay hindi mula sa sarili natin pong mga effort. Ito ay resulta ng balayang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kaya minsan nagtatanong po tayo, no, gusto po natin bumait, pero hindi nyo magawa. Bakit? Kasi sarili ninyong effort iyon. Kung gusto nyo bumait, kinakailangan mong tanggapin ang ating pong banal, tanggapin ng Panginoong Diyos at matatanggap natin ang kanyang pangako na banal na Espiritu Santo. No po? Ito ay resulta ng pagkilos ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. At pangatlo ay He empowers you to share the gospel with others. Kapag dala-dala mo na yung fruit of the Spirit, na-empower po tayo kasi meron tayong pag-ibig, meron tayong joy, meron tayong patience, meron tayong kindness, hanggang sa dulo, self-control. Ano nakikita po natin? Na-empower po tayo to share the gospel with others. Pinapalakas tayo at tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para ibahagi ang gospel sa ating pong kapwa. At ano yung gospel? Ito yung good news. Tandaan po natin, gospel, ito ang good news. Ang pagliligtas na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na nung tayo ay makasalanan pa, tayo po ay naligtas. Dahil siya po ay napako at dinala niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at tayo po lahat ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tayo po lahat ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anumang kasalanan ang nagawa mo sa harapan ng ating Panginoon Diyos, tanda mo kapag ikay buong pusong nanampalataya sa ating pong Panginoon Diyos, ang lahat ng kasalanan mo, patatawarin ng Diyos. At hindi lang patatawarin, kalilimutan ng Diyos. Alam niyo po yung sinulat nyo sa isang papel? Ballpen man yan o pentel pen man yan, kapag binurayan ng Diyos, malinis na puti. Wala na pong bakas ng ating mga karamihan. Watch out. Tayo po, sabi kanina, I send me to your harvest na po. Watch out sa false gospel. Ano po yung false gospel? Ito po yung tinatawag na prosperity gospel. Kapag ang dala-dala mo ay yung message ng kaligtasan ay about health, magandang kalusugan, wealth, no, pagyaman, biyaya na nanggagaling sa Panginoon Diyos, at yung pong happiness, health, wealth, and happiness, hindi po yan true gospel. Hindi pwede magkaroon ng relationship ang bawat tao, ang mga hindi nakakilala sa Diyos, na ang dinadala po natin ay ang tatlong ito, health, wealth, and happiness. Ang lahat pong yan ay nasa Biblia. Hindi po masama ang mga bagay na yan. Pero hindi dapat maging motibo na ang relationship natin sa Panginoon Diyos ay magagaling sa tatlong ito. Huwag po natin ipamamalita ang salta ng Diyos. Huwag po natin ihahayag ang salta ng Diyos ng kaligtasan ng idaladala mo ay health, wealth, and happiness. You miss the true gospel. Salvation is found in the blood
of Christ. Wala na pong iba. Sa dugo ni Kristo, tayo pong lahat ay naligtas. His blood purchased us back. Tayo pong lahat ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Justified us and set us free from sin. Because of the blood of Jesus, you and I have been reconciled to God and adopted as His children. Wala na pong iba. Ang tamang relasyon natin sa Panginoon Diyos ay ang magkaroon tayo ng pananampalataya at tayong lahat ay tinubos ng ating pong Panginoon Diyos doon sa kadiliman sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Health and wealth, kapag tayo may tamang pananampalataya sa Diyos, kapag tayo ay lumalakad sa panuntunan ng Panginoon Diyos, health, wealth, and happiness, susunod na po yan. Ayan ba doon? Kumpleto na po. Pero ang tamang relasyon ay yung pong true gospel na matay si Jesus para po sa atin. There is power in the blood of Jesus. Kapag yan ang hinahayag mo, yung power ng katubusan po natin sa pamamagitan ng dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, meron yan kapangyarihan. Tayo pong lahat ay nagtatanim lang. Tayo pong lahat ay naghahayag lamang po. Pero meron po yung kapangyarihan na nanggagaling sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya let's proclaim the power of blood of Jesus to others. At yan ay gagabayan po tayo ng ating pong banal na Espiritu Santo. Meron tayong banal na Espiritu Santo, ini-empower niya po tayo. Tayo ang templo at tayo pong lahat ay ginagamit niya. Nagkakaroon po tayo ng fruit at tayo pong lahat ay ini-empower niya to share the gospel. Ano pang hahawakan mo? Una pa lang yan, meron na po tayong kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Pakisabi niyo sa inyong katabi, meron kang banal na Espiritu Santo na nasa iyo. Kumbinsido ba? Ulitin niyo ulit, meron kang Holy Spirit na nasa iyo. Ayan, dapat kumbinsido po tayo, no? Teka muna, parang hindi ko naman naririnig yung banal na Espiritu na nasa akin. Tatalakayin po natin yan mamaya. Okay, the Lord's authority, pangalawang pangako ng ating Panginoon Diyos. The Lord's authority and His presence. Meron tayong banal na Espiritu Santo na nasa atin. Ano pa ang binigay niya sa atin? Meron na tayong kapangyarihan, meron tayong lakas. Ang Diyos ang sumasa atin. Ito pa ang binigay niya. The Lord's authority and His presence. Pangalawa lang po yan. Meron tayong authority, pero ang pag ginamit mo sa salitang Diyos, pag ginamit mo sa salitang Jesus, meron po yung authority. At kapag daladala natin ang salitang Jesus at binabahagi natin doon sa ating kapwa, meron po yung authority na mangyayari. Meron po tayong kapahayagan, meron po tayong kalakasan. At hindi lamang po yun. Meron po tayong presence ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po sa Matthew 28 verse 18 and 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. And behold, I am with you always to the end of the age. Amen po ba doon? Meron kang authority na nanggagaling sa ating pong Panginoong Jesus. Say amen. Yan, declaration po yan ng pagtanggap na meron po tayong authority na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. At hindi lamang yan. Meron tayong banal na Espiritu Santo, meron tayong authority, hindi lang, meron siya ongoing presence sa atin. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, saan man tayo pumunta, ang banal na Espiritu Santo ang siyang sumasa atin. Kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Yung presence ng Panginoon Diyos ay nasa atin. Pakisabi niyo nga sa inyong katabi, yung presence ng ating Panginoon Diyos ay nasa atin anumang oras. Yan, no? Kaya lagi tayong aware, no? Lagi tayong aware kapag tayo nakakagawa ng mali. Diba? Meron tayong correction kasi kasama natin ang ating Panginoon eh. Nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Okay. Sabi po dyan ay all authority in heaven and on earth. This is unstoppable. Unstoppable mission kung pinoproclaim natin ang pagliligtas mula
sa ating pong Panginoong Jesus. Unstoppable po yan. All authority in heaven. Na po. Saan ka nakita ng authority in heaven and on earth? So lahat po ng authority niyan ay ipinagkaloob sa atin upang ihayag ang salita ng Panginoong Diyos. At kapag hinahayag po natin ang salita ng Panginoong Diyos, may gagawin at gagawin ang Panginoong Diyos sa mga kaluluwang binahagi na natin ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba doon? Ano po yan? Jesus demonstrated His authority in many ways. Nag-demonstrate siya at ito po ay dala-dala rin po natin. Over the Scripture. Pag sinabing over the Scripture, alam niya ang salita ng Diyos. Diba? Dahil Jesus was the Word. Siya ang salita ng Diyos at siya ay Diyos. At kapag sinasabi natin siya ang Diyos, siya ang salita, siya ang Diyos, dala-dala natin ang salita, dala-dala natin ang Diyos. Kapag ibinahagi mo yan sa iyong kapwa, sa ating kapwa, merong gagawin ang Diyos sa ating kapwa. Ito po ang pagliligtas na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa ang kanyang authority in forgiving sin? Hindi po tayo yung nagbibigay nagpapatawad. Tayo po inutusan magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Pero ang tunay na nagpapatawad ng mga sala natin, wala nang iba. Hindi ang tao, wala nang iba, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. At kapag dala-dala natin ang salita ang pangalang Jesus, dala-dala po natin ang ating pananampalataya na si Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas, mapapatawad ang lahat ng sala ayon sa sinabi ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi po tayo magpapatawad, ang magpapatawad dyan ay yung pangalang Jesus, si Jesus na ating Panginoong Diyos, ang siyang magpapatawad sa Kanya. In healing and casting demons. So po, kagalingan. Okay. Sino ba rito yung Sino po rito yung nanalangin ng paggaling? Pero namatay. Hindi ibig sabihin ay ganon. Kalooban ng Diyos namatay. Pero ang sabi diyan ay in healing and casting out demons. Tayo po ay may kakayahan na ipanalangin na may mga karamdaman. At yan po kapag loloobin ng Panginoon Diyos, sila po ay gagaling sa tulong ng ating pong Panginoon Diyos. Kung hindi sila gumaling, ay hindi dahil sa atin. Yan po ay kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Casting out demons. So po, ang mga demonyo nga, tingnan nyo, ang mga demonyo, kapag narinig ang pangalan ng Jesus, there is power in the name of Jesus. Kapag narinig ang kanyang pangalan, anong nangyayari? Nangangatal at nanginginig pa. Ano ba yung nangangatal at nanginginig pa? Di ba nanginginig ka? Hindi lang nangangatal at nanginginig na parang giniginaw. Ito po ay merong takot sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. There is power in Jesus' name. Ano pa? And over the creation. Siya po ang may likha ng lahat. Ano mang meron ka, ano man ang nakikita mo, siya ang may likha ng lahat na yan. Kaya over creation, meron siyang authority. Kaya nga, di ba, nung natutulog si Jesus, siya po ay nasa dagat at may bagyo, kaya niya, pati yung creation niya, tumigil ka, stop. Isang salita lang, tumigil yung hangin, tumigil yung bagyo, at sila ay pumalaot o laglayag ng payapa. Sabi po sa Philippians 2:9 hanggang 11, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wala na pong ibang pangalan sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng lupa, and under the earth. Sa lupa and under the earth. Lahat po ng dila, lahat ng tuhod ay yuyuko, lahat po ng dila ay magsasabi na Jesus ang ating Diyos. Pakisabi niyo nga sa inyong katabi, Jesus is Lord. Bakit natin sinasabi yan? Bakit natin pinapasabi sa ating katabi? Para ma-realize natin na wala namang iba. Wala na pong iba na, sabi po sa kinanta natin kanina, ay walang katulad ang Diyos. Ano man ang nangyayari sa ating pong buhay, walang katulad ang Diyos. Lahat yan ay sasamahan niya tayo. Sabi po natin ngayon ay every tongue will confess that Jesus is
Lord, to the glory of God the Father. There is power in the name of Jesus. At hindi lang niya tayo binigyan ng authority, no, na ihayag, hindi lang parang inutusan na tayo na, bili ka doon, punta ka doon, meron ka namang authority, hindi tayo parang police. Hindi tayo parang isang government official. Binigyan ng authority para gawin yung mga bagay na gusto ng ating amo, ng presidente. Tayo po ay binigyan ng authority at hindi lamang po yung inutusan ka, sinasamahan niya pa tayo sa lahat ng ating pong gagawa. So ang ganda na po. May authority ka na, sinasamahan ka pa. Lagi po tayong may gabay sa ating Diyos. So anong kailangan po natin gawin? Lahat po ay ibinigay na po sa atin ng Diyos. Ang Holy Spirit, power and authority, and His presence. Ang gagawin na lang natin ay magkaroon ng will. Pagnanasa. Will to harvest. Will to obey. Kung sinasabi nating busy tayo, hindi totoo yan. Pakisabi niyo sa inyong katabi, ayaw mo lang. Okay, ganito, no? Kung sinasabi nating busy tayo, hindi totoo yan. Pakisabi sa inyong katabi, bingi ka lang. Diba? Meron po tayong banal na Espiritu Santo. No? Meron po tayong Holy Spirit, meron po tayong kalakasan, meron po tayong authority, meron po siyang presence. Pero bakit ganon? Kapag busy tayo ay hindi natin napapakinggan. Nagiging bingi tayo sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. Ayaw mo lang. Okay. Pangalawa, kung sinasabi natin na kulang tayo sa kaalaman, hindi totoo yan. Pagsabihin sa inyong katabi, ayaw mo lang. Ang dami natin mga seminars dito sa church. Ang dami nating mga pagpapalakasan. Tapos sasabihin natin, kulang tayo sa kaalaman. May Zoom pa. Hindi Zumba, Zoom. Kung sinasabi mong wala kang magandang testimony, hindi totoo yan. Pagkasabi nyo ulit sa inyong katabi, ayaw mo lang. Last, kung sinasabi mong baka ma-reject ka, hindi totoo yan. Pagkasabi niyo sa inyong katabi ulit, ayaw mo lang. Diba? Yun naman talaga katotohanan eh. Kapag hindi ka makasunod, ang totoo talaga doon, hindi ka busy. Ayaw mo lang talaga. Ganun yun. Pero hindi yun ang naisin ng Panginoon Diyos. Ang naisin po ng Panginoon Diyos ay tayo pong lahat ay makasunod. At kinakailangan natin, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng will to obey the God's word, to obey to obey the command of Jesus Christ. Ito po ngayon. At para sa mga umaayaw, pakikalabit naman yung katabi. Hindi ikaw to ha. I-check natin ang ating mga sarili. Totoo bang natanggap natin ang banal na Espiritu? Lord, ba't ganon? Wala akong desire. Lord, ba't ganon? Parang lagi akong busy. Nung bata pa ako, ang sabi ko, Lord, pag nakapagtapos ako, magpapagamit ako. Nung nakapagtapos ako, Lord, pag nakapagtrabaho ako, magpapagamit ako. Nung nakapagtrabaho, Lord, kinakailangan kong ma-promote, magpapagamit ako. Nung na-promote na, Lord, pag nag-retire ako, magpapagamit ako. Lord, ba't gano'n nung tumanda ako? Sinasabi ko ngayon, ang tanda ko na. Check natin ang ating mga sarili. Baka, hindi naman talaga tayo tumanggap sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi wala kang desire.
Bakit wala tayong will? Pinalipas mo ang lahat ng oras sa buong buhay mo na wala ka man lang na bahaginan ng salita ng Diyos. You need to be born again. O kaya naman, you need to be a born again. Check po natin ang ating mga sarili, Lord. Lumilipas sa mga panahon, bakit Lord ganon? Parang hindi ako nagagamit. Check natin. At tandaan po ninyo, kapag tayo po ay nag-ask, kapag tayo po ay meron sincere na tanong sa ating Panginoon Diyos, tutugon at tutugon siya. Meron po tayong banal na Espiritu Santo, meron po tayong authority, meron tayong presence ng Panginoon Diyos. Sabi po sa inawit natin kanina, no, sa mata pa lang natin, English naman yun, sa mata lang natin nakikita na ang Diyos sa ating mga mata, no? Sa ating mga smile, no? Nararamdaman ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos Ama. Ano ang ibig sabihin? Ano ba yung message ng yun? Tayong lahat, sa mata pa lang natin, ang ibig sabihin ay yung focus, yung sentro ng ating paningin, yung sentro ng ating mensahe, wala nang iba, yung love ng ating pong Father. Sentro, focus sa ating mga mata, sa ating mga sinasabi, makikita nila na ang focus ng taong ito, wala nang iba kundi ang Diyos lang. Bakit ganun? Smile pa lang nararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos Ama sa ating mga buhay. Tandaan po ninyo, lahat po ng nanampalataya sa Diyos ay lagi po mayroong kagalakan. At kung tayo pong lahat ay mayroong kagalakan, madaramayan ng ating pong kapwa. Lalo't higit sa mga hindi pa nakakilala sa ating pong Diyos. Amen po ba doon? Lahat po ba tayo ay may kagalakan sa sandaling ito? Tingnan niyo ulit yung mga katabi kung talaga nagagalak. Yan, may kagalakan ba? Sana po tayo pong lahat ay meron, hindi sana, dapat po ay meron po tayo kagalakan na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. At lastly, yung pangatlo. Unahin natin, meron tayong banal na Espiritu Santo na ang ginagawa niya sa atin, tayo po ay mga templo ng Diyos, tayo po ay may bunga ng Diyos, tayo pong lahat ay ini-empower sa salita ng Panginoon Diyos. At ang pangalawa naman po ay tayo pong lahat ay meron pong authority at ongoing po ang kanyang presence. At ang pangatlo, the confidence of doing greater works than Jesus. Sabi po sa John 14:12 hanggang 14, Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Kapag nanampalataya po tayo sa ating Diyos, lahat ng mga ginagawa niya ay kaya rin natin gawin. Ano pa sinabi ng Panginoong Diyos? And greater works than this will He do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified. If you ask me anything in my name, I will do it. Ano po ang sinasabi po dyan? Alam niyo po, naka-address po ang verse na yan para po sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang po sa mga pastor o yung tinatawag na mga evangelist. Ang mga salitang yan ay salita ng ating Diyos na tunay na powerfully inspiring and encouraging. Sabi po dyan ay whoever believes in me, ang sino mang manampalataya sa akin, na po, powerful po yan, inspiring po yan, very encouraging. Greater works than this will He do. At yan po ay sabi ng Panginoon Diyos. Kaya ang tamang sagot ay, yes. Okay. This is the mark of being a Christian. Dahil kiniklaim natin, ginagawa natin ang salita po ng Panginoon Diyos. At mangyayari lamang po yan, greater works than this will He do. Sabi po dyan ay mangyayari po ang mga bagay na yan sa pamamagitan po ng panalangin. Prayer in Jesus' name is the way to do greater works than He did. Okay. Holy Spirit, meron kang authority, meron kang presence, powerful pa ang iyong sandata. Prayer in Jesus' name. Ang sabi niya ay, whatever you ask in my name, this I will do. Ano man ang hingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa iyo.
Marami pong nagkamali sa panalangin iyan. Hindi yan panalangin para sa wealth, health, and happiness. Para magkaroon tayo ng comfort sa ating pong mga buhay. Lord, bigyan mo ako ng magandang sasakyan, bigyan mo ako ng magandang bahay. Lord, bigyan mo, itaas mo, magkaroon ako ng magandang promotion sa trabaho. Lord, bigyan mo ako ng isang mapapasukang maganda. Lord, gusto kong maging maligaya. Hindi po yan ang panalangin sinasabi ng ating pong Panginoon Diyos. In our prayers, we must submit to God's will and ask Him to accomplish His will through us and through His people. Yan po talaga ang tunay na panalangin, na tayo pong lahat ay magamit doon sa harvest, na tayo pong lahat ay magamit para ihayag ang salita ng Diyos sa ating pong kapwa. At ang will po, His will through us and through His people. Ano ba ang will ng Panginoon Diyos? Ang kanyang will ay makaabot po tayo sa mga kaluluwang nangangailangan ng pagliligtas ng ating pong Diyos. Imposible ba sa Diyos kung ipanalangin natin ang ating pong kapitbahay para tumanggap sa salita ng Panginoon Diyos? There is power in prayer in the name of Jesus. Imposible ba sa Diyos na mabahaginan natin ang ating pong mga boss, mga kasama sa ating katrabaho? Kapag ipananalangin natin yan, ipinag-pray natin yan, in Jesus' name, walang imposible sa ating pong Diyos. Imposible ba kung ipanalangin po natin na magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang lugar, hindi lamang dito, kundi sa ibang lugar o ibang bansa? Nothing is impossible with God. Pakasabi nyo nga sa inyong katabi, all things are possible with God. Ano po yung sinasabing greater work? Greater works. Ito po isang testimony na po yan na nasa Bible. When Jesus ascended to heaven, siya po yung umakat na po siya, kinuha na po siya sa kalangitan, His followers numbered in the hundreds. 40 days later, after ng 40 days, in response to the preaching of the apostles, that number leaped into the thousands. Greater works. No? Hundreds nung umalis si Jesus, tapos nung wala siya, 40 days lang, naging thousands sa po yan. By the end of Acts, the gospel has made its way to Rome, buong bansa na. At kung titinan po natin ay hindi po yan nagtapos sa Rome, tayo pong lahat ay naabot na, Asia, Europe, at sa lahat ng bahagi ng mundo, nakaabot na ang salita ng Panginoon Diyos. At sabi ng Panginoon, greater works will He do. Lahat po ng mga bagay na yan ay ibibigay ko, magagawa niya ng higit sa akin dahil ipinanalangin niyo sa akin ang mga bagay na yan. Now, kaya niyong gawin o hindi? Yung mga bagay na mas kaya niyo po ang higitan ang mga bagay na ginawa ng ating pong Panginoon Diyos. Ang Diyos na mismo ang nagbigay, nag-empower sa atin na ang mga bagay na yan, kapag tayo po inanalangin sa Kanya, gagawin niya yan at ihingi niya yan ng permission sa God the Father upang ang God the Father ay ma-glorify. Kaya tayo pong lahat ay inaasahan ng ating Diyos na magbahagi, umabot sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa ating pong Diyos. Walang sino man o ano pa man ang maaari maging hindrance for winning souls and making disciples. Pagkasabi niyo sa inyong katabi, meron kang kalakasan, kapatid. Malakas po tayo. In summary, sabi po dyan, sabi ni Jesus, I give you the power of the Holy Spirit. Ganda na po, meron tayo. Doon pa lang, malakas na tayo. Doon pa lang, kasama natin ang Diyos. Sabi niya pa, pangalawa, I give you my authority. No? Ano man ang sabihin mo, ano man ang ihayag mo, meron kang authority
na magsalita yan dahil hinahayaan kita na sabihin mo yan sa iyong kapwa. At hindi lang yan, sasamahan pa kita. You will have everything you need to do the works I do. Nasa sa atin na ang lahat ng bagay na po para magawa natin yung mga ginawa ni Jesus na po. At hindi lang, and even the greater works. And now, I promise you that you can ask for anything in my name for this harvest. I will do it for the glory of the God, the Father. Ano man ang hilingin natin, no? Kaya wag mong sabihin, Lord, nahihiya ako. Lord, kulang ako sa kailangan. Lord, busy ako. Lord, meron po pala tayong promise na nagmumula sa ating Diyos na ibibigay sa ating kalakasan. Alam niyo po, base po sa mensahe natin ngayon ay, ito madalas kong sabihin akala mo lang wala, pero meron. Akala mo lang wala kang kalakasan, pero ang katotohanan, punong-puno ka ng kalakasan. Bakit? Sa atin ang banal na Espiritu Santo. Ang tanong, bakit kaya hindi ko marinig ang gabay ng banal na Espiritu Santo? Ang sagot, dahil iba ang mga priorities natin sa buhay. Ang sentro ng ating buhay, ang sentro ng ating kaluluwa, ang sentro na nangyayari sa ating buhay, wala nang iba kundi ang ating Diyos. Ang sentro ng pagtatrabaho mo, sino? Hindi ang sweldo. Ang sentro ng pagtatrabaho mo, walang iba kundi si Jesus. Ang sentro ng pamilya nyo, sino? Hindi ang Ama. Walang iba kundi si Jesus. Ang sentro ng iglesyang ito ay hindi ang mga leaders na narito. Walang iba kundi ang ating head, ang Panginoong Jesus. Kung sinasabi natin na meron tayong kalakasan sa ating Diyos, kung sinasabi natin na meron tayong banal na Espiritu Santo, therefore, meron po tayong kalakasan para ihayag ang salita ng Diyos sa ating kapwa. At tandaan po natin, ano man ang bibigkasin natin sa salita ng Diyos sa ating kapwa, ayan po ay magbubunga sa tamang panahon. Ang gagawin lamang po natin ay magkaroon po tayo ng will to obey sa command ng ating pong Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pong Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay tumayo po. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Ama, sa sandaling ito. Simple lamang, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito. Pero Lord, yung strength, yung confidence, Panginoon Diyos, ay dala-dala namin. Sabi mo, Panginoon Diyos, at sino mang manampalataya sa iyo, Panginoon Diyos, ay iyong patatawarin at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po, Panginoon yon. Ipinangako mo sa amin na kami, Panginoon, ay magkakaroon ng banal na Espiritu Santo. Dahil, Lord, ikaw ang kinikilala naming Diyos at tagapagligtas. Kami ang iyong templo. Lord, nagkakaroon kami ng bunga. At dahil diyan, Panginoon Diyos, na-empower kami, Panginoon Diyos, upang, Lord, ihayag ang iyong mga salita sa aming kapwa. Lord, hindi lamang yon. Meron pa. Binigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng aming authority. Authority na nagmumula sa iyo. Ano man ihayag namin sa aming kapwa ay merong kapangyarihan dahil ang kapangyarihan yan ay nagmumula sa pangalang Jesus. Hindi lamang yun, Panginoon. Habang kami ay merong authority, habang kami ay naghahayag ng iyong mga salita, hindi mo kami iniiwan, Panginoon Diyos. Bagkus ay lagi ka nariyan sa aming katabi. Ano man ang aming sabihin sa aming kapwa ay nandyan ka nakagabay. Lord, hindi sa aming mga kalakasan, kundi sa iyong kalakasan kami, Panginoon, nagsasalta dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, dahil tinuruan mo rin kaming, Panginoon Diyos, na manalangin.
In Jesus' name, greater works will we do. Alam namin, Panginoon, na marami kang ginawa, lalo tigit sa mga milagro. Maaari, Panginoon Diyos, yung mga ibang milagro tulad ng paglakad mo sa tubig, paggawa mo, Panginoon Diyos, doon sa tubig na ginawa mong alak ay hindi namin magawa. Maaari, Panginoon Diyos, yung mga patay na 4 na araw na nakalibing ay kayang buhayin. Pero Lord, ang paghahayag ng iyong mga salita, ang iyong mga gawa, ang iyong ministry, ay kaya naming higitan. Dahil ito, Panginoon Diyos, ang sinabi mo sa amin. Magagawa namin ang iyong mga ginawa at kaya namin ito lampasan sa pangalan ni Jesus. Lord, akala lang namin kami ay mahina, pero ang katotohanan, kami po pala ay malakas. Turuan mo kami, Panginoon Diyos, ng tamang priorities ng aming buhay ay hindi yung aming mga galing, hindi yung aming mga lakas, ang maging sentro ay ikaw lamang. Kung ikaw ang aming sentro, Panginoon Diyos, nais ka naming luwalhatiin sa aming mga buhay by sharing the gospel. Lord, hindi na namin kinakailangang lumayo. Challenge sa amin, Panginoon, maging sa aming bahay ay pwede kami mag-invite for Bible study. Maaari kaming, Lord, mag-invite ng mga leaders dito upang magamit sa aming mga tahanan para magbahagi dahil sa salita ng Diyos. Lord, pwede kami mag-invite dito sa aming church at maalagaan din, Panginoon Diyos, sa mga D-group meetings namin. Ang mahalaga, Panginoon Diyos, meron po kaming ginagawa habang kami, Panginoon Diyos, ay narito sa mundong ibabaw. Tunay nga, Panginoon Diyos, na sinabi mo kanina, what brings a man who sleeps during the harvest? Shame. Ang sinamang natutulog during the harvest ay kahihiyan ang daladala. At sinabi mo rin, Panginoon Diyos, ang sinamang magkahiya sa iyo ay ikahihiya mo rin sa Diyos Ama. Kaya Lord, salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Wala na kaming ibang dadalhin kundi ang lahat ng pangako mo sa buhay namin bilang mga mananampalataya, ang banal na Espiritu Santo, ang authority, ang iyong presensya at mga bagay na masihigit pa sa mga ginawa mo sa tulong ng mga panalangin in Jesus' name. Purihin ka sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong pagliligtas sa sino man na narito, Ama, ang hindi pa kumikilala sa iyo. Lord, makakamit din nila ang iyong mga pangako. At Lord, alam namin na sino man ang maligtas sa sandaling ito. Lord, yung sentro, yung focus ng kanilang mga mata, sentro ng kanilang sasabihin, wala nang iba. Masasabi ng tao, ito mayroong Diyos. Sa aming mga ngiti, kagalakan, Panginoon, ang nakikita, kagalakan na nagmumula sa iyo, kagalakan, Panginoon, na merong kaligtasan kaming natamo na nanggagaling sa iyo. There is power in the blood of Jesus. Lord, ang relationship namin sa iyo ay hindi, Panginoon Diyos, sa health, sa wealth, and happiness. Ang relationship namin sa iyo, Panginoon Diyos, ay dahil sa ginawa mo doon sa cross ng Kalbaryo. Maraming po salamat sa sandaling ito. Simple pero powerful ang iyong mga salita. Salamat sa mga paalalang ito. Ito po ang aming panalangin na merong pagtataas sa iyo, pasasalamat, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.